Nagsisimula ang eksena sa pamamagitan ng pagsampal kay Park Seong-do ng kanyang ama, na galit sa kanyang anak dahil sa paggawa ng gulo at sa hindi pag-ayos nito ng maayos. Pinagalitan siya ng kanyang ama ng husto, ipinapahayag ang kanyang pagkabigo sa pagkakaroon na linisin ang gulo ng kanyang anak. Si Park Seong-do, na nabigla at sinusubukang ipagtanggol ang sarili, ay nauutal na sinabi na hindi niya inaasahan ang lakas ni Ha-jin. At habang patuloy ang kanyang ama sa pagdisiplina sa kanya, sa pamamagitan ng mas marami pang sampal, lumipat siya ng pansin upang kausapin ang isa pang lalaki na naroon sa panahon ng konfrontasyon. Pinag-uusapan ng lalaki ang mga plano tungkol sa isang chairman, binibigyang diin ang pangangailangan para sa pagiging kumpidensyal dahil sa sensitibong kalikasan ng sitwasyon dahil lahat ng mga taong kasangkot ay nasa ilalim ng impluwensya ni Park Seong-do. Ipinabatid niya na natanggap na niya ang address ng North Korean na si Ha-jin at tiniyak sa ama ni Park Seong-do na hahawakan niya ang sitwasyon ng mabilis at tahimik bago pa man magbigay ng karagdagang instruksyon ito. At nang magtanong pa ang ama ni Park Seong-do tungkol sa nabanggit na North Korean, na agad namang kinumpirma ni Park Seong-do na isang defector na maaaring ding isang espiya at kilala rin bilang mahusay na mandirigma. Ang isa pang lalaking kasama nila ay binaliwala ang antas ng banta ng North Korean, binanggit na wala itong koneksyon sa South Korea na maaaring gawing mas madali ang pag-asikaso sa kanya. At habang nagpapatuloy ang usapan, kinumpirma ng ama ni Park Seong-do na si Chief Kim ang hahawak sa sitwasyon sa tumakas na North Korean. Pagkatapos ay lumipat ang ama ni Park Seong-do sa isa pang usapin na may kinalaman sa isang chairman, nagpapahiwatig na siya ay patuloy na hahawak sa mga gawaing nasa mataas na antas. Samantala nagtatanong naman ang isa pang lalaki kung patungo ba siya sa Jangandong, na ipinapahayag ang kanyang intensyong panatilihing bukas ang komunikasyon nila. Binanggit ng ama ni Park Seong-do na nagrereklamo na ang mga babae sa kanilang bar na tinatawag silang flat-faced, na inihahayag ang kanyang susunod na hakbang na bisitahin si Madam Kim, na nagpapahiwatig ng isa pang aspeto ng kanilang negosyo o network. Inuutusan ng ama na huwag masyadong takutin ang chairman at ayusin na agad ang problema, at agad naman kinumpirma ng isa pang lalaki ang direktiba na ito. At pagkaalis ng ama, nakipag-usap si Park Seong-do sa lalaki, nagtatanong kung aalis rin ba siya. At sinabi ng lalaki na iuutos na niya ang gawain sa mga tinatawag niyang mga bata, at inutusan si Park Seong-do na sundan at bantayan sila. Masaya at may sigla ang reaksyon ni Park Seong-do, na energized sa pagkakataong mabawi ang pagkakamaling nagawa niya, at buong tapang na ipinahayag ang kanyang hangarin na hanapin ang North Korean defector, na tinutukoy si Ha-jin. At ang kanyang huling iniisip ay nagpapakita ng halo ng determinasyon sa buong layuning na habulin si Ha-jin, at naniniwala na ngayon ay mapagtatagumpayan niya ito. Lipat ang eksena sa kasalukuyan, habang hinarap ni Park Seong-do si Ha-jin, halatang takot at nagulat na makitang si Ha-jin na lamang ang natitirang nakatayo sa gitna ng gulo. Si Ha-jin, kalmado at pokus, ay tumitig kay Park Seong-do at nagmungkahi na kailangan nilang mag-usap pa. Subalit nagdulot ito ng takot kay Park Seong-do, at agad siyang tumakbo papalayo at sumakay sa kotse kung saan naghihintay ang isa pang tao. At habang pasigaw na inuutusan ni Park Seong-do ang isa pang tao, na patakbuhin agad ang kotse at paandarin agad ang makina, hindi nag-atubili si Ha-jin, agad hinabol niya ito at agad tumalon at nagbigay ng isang malakas na sipa sa bintana ng kotse, na agad tumama rin ito ng diretsyo sa mukha ni Park Seong-do. At sa biglaan at malakas na pag-atake ni Ha-jin ay nag-iwan sa isa pang tao sa kotse na nagulat. Agad naman sinamantala ni Ha-jin at agad na sinuntok ito. At habang gulat pa si Park Seong-do, sinabi ni Ha-jin na kailangan nilang bisitahin ang kanyang ama. At pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga taong naglalaro ng bilyar. At dito makikita ang taong kausap ng ama ni Park Seong-do kanina, at napag-usapan nila ang tungkol sa pagganap ng ibang mga paaralan at ipinahayag ang pag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanilang kumpanya, binibigyang diin ang kahalagahan nito bilang kanilang ikinabubuhay. At habang hinihintay ang mga bagong recruit na inutusan nito para asikasuhin ang gulong ginawa ni Park Seong-do, may isa sa grupo na nakatanggap ng tawag sa mga ito. At ang tawag sa telepono ay nagbunyag ng isang nakakagulat na balita, na si Park Seong-do ay dinukot, na nagdulot ng kaguluhan at pag-aalala sa lahat. Ang isa sa tao na kinilala bilang Director Kim, ay nag-react ng may galit at pagkalito nang malaman niya ang pagdukot kay Park Seong-do. Nabigo siya at napagtanto niyang hindi pangkaraniwan ang gumawa nito,
hinihinalang may propesyonal na pagsasanay na nagpapakomplikado pa sa sitwasyon. Nahaharap siya sa isang dilema, nalaman niyang hindi niya maaaring isangkot ang pulisya dahil sa kalagayan ni Park Seong-do at hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa ama nito. Subalit agad na nagdesisyon siyang tawagan ang ama ni Park Seong-do, maingat siyang humingi ng paumanhin na nagpapahiwatig na may hindi inaasahang nangyari. Subalit, sa gulat niya, kalmadong sinagot lamang ng ama ni Park Seong-do na huwag mag-alala. Dahil sa mga oras na iyon, kaharap na niya si Ha-jin at Park Seong-do. Samantala, marahas na ipinakita ni Ha-jin si Park Seong-do na bugbog sa kanyang ama sa pamamagitan ng paghawak sa ulo niya at pagpapaharap sa kanya. Nakilala ng ama si Ha-jin bilang ang taong transferred, at agad naman nagpakilala si Ha-jin sa ama ni Park Seong-do. Kinikilala siya bilang ama ni Seong-do at bilang kanilang chairman din. At isang tao sa tabi ng ama, malamang isang miyembro ng kanilang organisasyon, ay humihingi ng paliwanag sa nakakabahalang eksena. Ang ama, naramdam ang bigat ng sitwasyon, ay humingi ng paumanhin sa gulo at hiniling sa chairman na umalis muna para marahil maibsan ang sitwasyon o makapag-usap ng pribado. Bigla, pinaigting ni Ha-jin ang konfrontasyon sa pamamagitan ng pagsubsob sa ulo ni Park Seong-do sa mesa nang may malakas na puwersa. Hinihiling na manatili silang pareho dahil kailangan niyang pag-usapan ang mahahalagang bagay sa kanila, na lalo pang pinataas ang tensyon. Subalit nang sitahin ng katabing lalaki ng tatay ni Park Seong-do ang asal ni Ha-jin sa pagiging bastos sa mga nakatatanda. Bilang tugon, biglang binali ni Ha-jin ang isa sa mga daliri ni Park Seong-do, na nagdulot ng matinding sakit at pagkagulat sa lahat ng naroroon. Dahil dito, galit na sumigaw ang ama ni Park Seong-do, tinawag si Ha-jin na bastardo. Ngunit, malamig na binalaan ni Ha-jin ang ama ni Park Seong-do na manatiling kalmado, at nagbanta ng karagdagang pananakit sa kanyang anak kung hindi siya susunod, habang kitang-kita naman ang takot sa mukha ni Park Seong-do habang nakatingin sa kanyang ama. At sa gitna ng matinding galit, minura ng ama ni Park Seong-do si Ha-jin. Samantala, ang lalaki sa tabi ng ama, sa kalagayan ng pagkataranta, at hindi makapaniwala, hinamon si Mr. Park, tinatanong ang kanyang kawalan ng aksyon at ang kawastuhan ng pananahimik habang patuloy ang agresibong asal ni Ha-jin na nagpapakita ng kaguluhan at moral na konflikto na bumabalot sa kanila. Nagbanggaan ang kalituhan at agresyon nang humingi ng sandali ang ama ni Park Seong-do at humingi ng tawad. Subalit sa kabila ng kanyang pakiusap, patuloy na sumisigaw ang lalaki sa tabi niya na hindi alintana ang sinasabi ng ama. Dahil dito, nag-react ng pisikal ang ama sa pamamagitan ng pagsuntok sa lalaki ng ilang beses, habang sumisigaw na maghintay at tinawag itong pang. At nang tumigil na ang ama sa kanyang pag-atake, hinarap niya si Ha-jin at nagtanong tungkol sa susunod nitong hakbang, inuusisa kung sapat ba ang kumpiyansa ni Ha-jin para magpatuloy pa. Sumagot si Ha-jin ng may kumpiyansa, ngunit ipinahayag niya ang mas malalim na hangarin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng nais niyang makipagkasundo. Habang tumahimik ang kapaligiran, hiniling ni Ha-jin ang mga ledger ng transaksyon ng Yongjun Group, hinihingi ang lahat ng talaan na ibigay sa kanya, na nagpapakita ng paglipat sa negosasyon at leverage sa gitna ng magulong sitwasyon. Tinutukoy pa ni Ha-jin ang pagkakasangkot ng mga gangster sa korupsyon ng mga sirkulong pampolitika, at pinansyal pati na rin sa isang pribadong pundasyon ng paaralan, iminumungkahi na ang mga naging kasunduan ay hindi sapat. Nagulat at sandaling natahimik ang ama sa akusasyon, galit na tinawag niyang baliw si Ha-jin, tinatanong kung inaakala ba niyang biro lang ang sitwasyon, at pasigaw na hinihingi ang agarang pagpapalaya sa kanyang anak na si Seong-do. Bilang matigas na tugon sa hiling ng ama, lalong pinataas ni Ha-jin ang tensyon sa pamamagitan ng pagbali ng isa pang daliri ni Seong-do. Ang malupit na gawang ito ang nagtulak sa ama sa kanyang sukdulan, na humantong sa kanya, upang pisikal na atakihin si Ha-jin dahil sa sobrang galit. At sa gitna ng lumalalang karahasan, mapag-isip na binigyan ng konklusyon ni Ha-jin ang sitwasyon, na ipinapahiwatig na natapos na ang negosasyon. Nagumpisa ang eksena habang sumusugod ang ama ni Park Seong-do upang atakihin si Ha-jin. Ngunit, matalinong ginamit ni Ha-jin ang mukha ni Park Seong-do bilang panangga, subalit sa isang nakakagulat na pangyayari, binigyan din ni Ha-jin si Park Seong-do ng malakas na suntok, na ikinagulat ng ama. Hindi nagpatinag sa pagkabigla ng ama, ipinagpatuloy pa ni Ha-jin ang kanyang pambubugbog kay Park Seong-do, paulit-ulit siyang sinasaktan, at muling ikinagulat ito ng ama.
At sa gitna ng gulo, mapang-uyam na itinaas ni Hajin ang sugatang mukha ni Park Seong-do. Hinahamon ang ama at tinatanong kung gusto na ba niyang makipag-usap ngayon. Dagdag pa sa kalituhan, tinawag ni Hajin ang ama sa isang mahiwagang codename na Northern Snakehead Comrade na labis na ikinagulat ng ama. Ibinunyag ni Hajin ang kanyang kaalaman tungkol sa nakaraang gawain at pagkakakilanlan ng ama at ipinahiwatig ang kanyang sariling papel bilang isang espiya. At habang patuloy ang mga revelasyon ni Hajin, agad niyang inatake muli ang ama at sa pagkakataong ito ay direktang tumama sa mukha na nagpatalsik dito. Lipat ang eksena sa isang abalang restaurant at lahat ng mga customer ay nakatuon ang pansin sa TV. At inanunsyo ng newscaster ang malaking balita ay idineklara na ang presidente Now X-Wu ay nagdeklara ng giyera laban sa krimen. At ang deklarasyong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kumakain. Isang customer, habang kumakain, ay nagpahayag ng kanyang pagkabigla at pagkalito tungkol sa deklarasyon, tinatanong ang kakayahan ng isang giyera laban sa krimen at tinawag itong walang katuturan. Sumabat naman ang isa pang customer, mapanuyang nagmumungkahi na sa tingin ng gobyerno ay sapat na silang kakayahan na hulihin ang mga kriminal tulad nila. Nagdulot ito ng karagdagang tugon mula sa isa pang kumakain na nagtanong kung kailan pa nagsinungaling ang gobyerno. Inuusisa kung mayroon bang talagang espesyal sa deklarasyong ito. Pagkatapos ay tanong niya kung sila, bagamat mga mayayamang negosyante, ay hindi rin ba itinuturing na mga magnanakaw sa kontekstong ito, binibigyang diin ang isang sense ng ironya at pagdududa tungkol sa kakayahan ng gobyerno na makilala ang pagitan ng lehitimong aktibidad sa negosyo at mga kriminal na aksyon. Biglang nagbago ang kapaligiran sa restaurant nang biglang pumasok ang isang bagong grupo. Ang pinuno ng mga bagong dating ay minaliit ang mga parokyano, malakas na ipinahayag na hindi sila matatawag na negosyante at nagulat ang lahat sa lugar. At inakusahan niya ang mga kumakain na nagpapanggap lamang bilang mga negosyante dahil lang sa kumita sila ng pera at agad iniutos ang paghuli sa mga ito na nagpasimula ng agarang labanan sa loob ng restaurant. At sa gitna ng kaguluhan, nagbigay paliwanag si Hajin sa mas malawak na konteksto ng paghaharap na ito. Ipinapaliwanag niya na ang layunin ay upang buwagin ang komunidad na sangkot sa krimen at karahasan sa pamamagitan ng paggamit ng buong kapangyarihan na ipinagkaloob sa Pangulo ng Konstitusyon. Binanggit niya ang espesyal na deklarasyon ng Pangulo noong Oktubre 13, 1970 na nagsimula ng isang komprehensibong digmaan laban sa krimen. Ang inisyatibong ito ay itinuturing na estratehiya upang puksain ang mga organisadong gang sa Timog Korea na tumutukoy sa tinatawag niyang realm ng Kamao na naging parang estado ng komunista sa loob ng Timog Korea. Ibinunyag din ni Hajin na hindi inaasahan ng Departamento ng Seguridad ng Hilagang Korea, partikular na isang ahensya ng lihim na pulisya, na ang kanilang mga ahente sa Timog Korea ay magiging isang hindi makontrol na grupo pagkatapos hatiin sa dalawang bagong paksyon, ang Southern Mountain at ang Northern Division. Habang handa akuin ni Hajin ang trabaho, hinuli ni Hajin ang isang isda at agad na kinakagat ito, idineklara at inihalin tulad niya ang kanyang intensyon na ubusin ito hanggang sa buto, tulad ng gagawin niyang trabaho. Pagkatapos, lumipat ang naratibo sa kasalukuyang panahon kung saan makikita natin ang isang bugbog na ama, na si Park Chang-soo. Binanggit niya ang matagal ng tensyon at kinilala na ang mga katulad ni Hajin na mula sa Hilagang Korea ay matagal na siyang minamatyagan. Ibinunyag ni Hajin na naging target si Park dahil may hawak siyang mahalagang bagay, ang kanyang koneksyon sa Yongjun High School na siyang naglagay sa kanya bilang bahagi ng isang grupo ng mga traidor. Binalaan ni Hajin si Park na kahit hindi siya ang kasangkot, patuloy pa rin siyang hahabulin ng Hilagang Korea dahil sa estratehikong halaga ng kanyang hawak. Ngumiti si Hajin at sinabi na hindi tulad ng kanyang partido, wala siyang balak na parusahan ito. Sa halip, nag-alok siya ng isang kasunduan. Kung ipapasa ng ama ang kontrol ng Yongjun High School sa kanya, aasikasuhin ni Hajin ang anumang natitirang mga isyu. Ngunit, nang galit na tanungin ng ama kung ano ang mangyayari kung tatanggi siya sa alok, biglang nagbago ang anyo ni Hajin. Naging seryoso ang mukha niya at bigla niyang binali ang balikat ni Park Seong-do na agad sumigaw sa sakit. Hinawakan ni Hajin ang ulo ng anak, nagbabanta na ang susunod na babaliin niya ay mas malala pa, habang nakangiti at hawak ang lig ng anak. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Yongjun High School kung saan ipinakita ang isang grupo ng mga estudyante na nagpapahiwatig na sila ang mga bata sa ilalim ng pangangasiwa ni Park Seong-do.
Tumaas ang tensyon ng grupo ng mga estudyante habang nakakaranas sila ng mga problema sa koneksyon para tawagan si Park Seong-do na nagdudulot ng pagkabigo. Isang estudyante ang nagmura, hindi maunawaan kung ano ang nangyayari, habang ang isa pa ay nagpahayag ng pag-aalala dahil hindi nga nila makontak si Seong-do at natatakot sila para sa kanyang kalagayan dahil nabanggit niya dati na kakausapin niya ang kanyang ama. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, isang estudyante na pinapalakas ng pagkabigo at pakiramdam ng kahihiyan, ay hinikayat ang iba na kumilos at harapin kung sino man ang responsable sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit bago pa man sila makalabas para umaksyon, biglang bumukas ang pinto at lumitaw si Hajin na humadlang sa kanilang plano. Mabilis na lumala ang sitwasyon nang harapin ni Hajin ang isa sa mga estudyante na halatang galit sa kanyang biglaang pagpasok. Walang pag-aatubiling, sinipa agad siya ni Hajin, na agad nagpabagsak sa estudyante sa sahig, na lalo pang nagpalala sa konfrontasyon. At habang nag-iwan ito ng pagkabigla sa iba, agad-agad, kalmadong umupo si Hajin, at may otoridad na nagdeklara na hindi makakarating si Seong-do ngayong araw. Pagkatapos ay iniutos niya sa lahat na umupo, at ang tono ng kanyang boses, ay walang iniwang puwang para sa pagtutol. Ang mga estudyante, na unay natulala sa tahimik dahil sa ipinakitang karahasan at presensya ni Hajin, ay nag-aatubiling sumunod sa kanyang direktiba. At mabigat na katahimikan ay pumuno sa silid, na nagpapakita ng tensyon at kawalan ng katiyakan sa mga estudyante tungkol sa mga pangyayari. Samantala, si Hajin, na may seryosong ekspresyon na nagpapahiwatig ng bigat ng kanyang sasabihin, ay nagdeklara na mula sa araw na iyon, siya na ang may kontrol sa paaralan. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.